Ngayon, kung sabihin sa'yo ng doktor na, alam mo, man cannot ride, sa tingin ko, may pulmonya ka. Kaya, uminom ka ng losartan 7 times a day. Sabayan mo ng medical. Tapos, singhot ka ng Vicks. Okay na yan. Yan din kasi ang ginawa ko dun sa dati kong pasyente. Rest in peace. Okay. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. And this is a favorite topic. Favorite ko to, tsaka favorite naman nagtatanong sa akin. Tuning. Okay? Baligtad pala, dapat yun ang pinakita natin. Sige, wag na lang. Ganito na lang. Ito ang scenario. So, nagkabit ng aftermarket pipe. Ang tanong niya, kailangan bang magpa-remap? Ganun lang kasimple ang tanong. Ang sagot ko, i-dyno mo yan. Pag na-i-dyno mo yan, saka tayo mag-usap kung ano yung results ng dyno. Okay, ganito yan. Ganito. Mahirap. I mean, titingnan ka ng doktor, sabihin sa'yo may pulmonya ka, hindi ka man lang diniagnose, wala man lang tinest o ano, tapos bibigyan ka ng losartan. Ang losartan sa tingin ko, gamot sa puso yun, di ba? So, hula-hula, tsambahan yung pagre-remap kapag hindi sinalang sa dyno. Okay. So, ano ba yung nire-recommend ko na mas magandang proseso? Okay. Using the stock exhaust, yung factory exhaust, isalang nyo muna sa dyno, yung motor. Kukuhanin natin ang dalawang mahalagang bagay. Una, yung power curve. Pangalawa, yung AFR, air fuel ratio. Okay. Kapag nagawa na natin yun, yun na yung tatawag natin na baseline. Okay? Pwedeng gawin yan, ang recommendation ko doon is 3 runs. 3 run sa dyno ng baseline, tapos i-average. Okay. Pwede namang isa lang. Sige, kung depende sa nagda-dyno nyo. And then, ikabit nyo ngayon yung aftermarket exhaust, kung ano man yung gusto nyo ikabit, then isalang nyo uli sa dyno. At kukuhanin nyo uli yung power curve at saka yung air fuel ratio. Ngayon, meron na kayong baseline at meron na kayong aftermarket dyno charts or dyno results. Iko-compare nyo ngayon. Doon ngayon manggagaling yung mga next steps. Okay. Doon natin malalaman kung ano ang dapat gawin. Doon mo ngayon masasagot, magtotono ba? Kailangan bang mag-remap? Kung halimbawa, kinumpare mo yung before and after, nakita mo na yung power curve ay kitang-kita mong nabawasan yung power response, nabawasan yung power, pumangit yung power delivery, then of course, kailangan mong mag-remap o magtono. Kung halimbawang yung AFR dun sa baseline nakita mo is nasa tamang timpla or nasa standard value, which is between 14 at saka 14.7:1. Okay, so 14:1 or 14.7:1, yun yung stoic values, standard values, okay yan, okay? Pwede nating sabihin na, uy, itong aftermarket, biglang sobrang lean. Ngayon, alam mo na yung gagawin. Itatama mo ngayon yung air fuel ratio. Pag nag-sobrang rich, ganun din. Itatama mo yung air fuel ratio. Ganun lang siya kasimple. Isalang mo sa dyno, parang ida-diagnose mo yan. Parang sa doktor lang yan. Katulad nung isang linggo, yung anak ko, may lagnat. Okay? So, thermometer. Para makita ko kung umaakyat o kung bumababa ang kanyang lagnat. Hindi pwedeng hawak-hawak lang. So, sa motor, isa lang sa dyno, kuhanin yung baseline using the stock parts na papalitan, and then kuhanin yung comparison with the parts na ipinalit. Doon mo ngayon masasagot. Kung sakaling walang pinagbago ang power curve, walang pinagbago ang air fuel ratio, then good for you. Pwedeng hindi mo na siya ipatono. Or
pwedeng ipatono mo pa rin. Bakit? Kasi gusto mong i-maximize yung pwede pang potential ng engine. Okay? Maganda yung power curve sa stock exhaust. Nilagyan mo ng aftermarket, hindi nagbago, then that's good. Pero sabi mo, tingnan natin kung mapipiga pa natin. Depende na yun ngayon sa kung gaano kagaling yung tuner mo. Kung kaya niyan tingnan na, okay, sige. I-open natin ang fuel table, i-open natin ang ignition table, i-open natin yung volumetric efficiency table, tingnan natin kung pwede nating laruin yung values. Kaya nga mas maganda na kapag nakasalang sa dyno tapos nakakabit sa proper ECU tuning software yung ECU. Doon ngayon gagawin yung tinatawag na remap. Kasi babaguhin yung mga values ng fuel maps, fuel tables, ignition maps, ignition tables, volumetric efficiency, VE tables, kung ano-ano pa. Ang iba pang mga motor, masyadong komplikado, kada gear may kanya-kanyang fuel map, so depende dun sa lalabas sa ECU tuning software. Dun mo ngayon malalaman kung ano mga kailangan mong gawin. Kadalasan sa mga nagpapa-remap, kaya sila nagpapa-remap dahil gusto nilang mawala yung backfire. Unang-una, hindi naman talaga dapat yan tinatawag na backfire. Ang backfire is yung pagbalik ng pulso sa intake system. Yun ang backfire. Yung sa exhaust system, it's not backfire. Yung narinig yung pamumutok, exhaust popping noises yun. Okay? Hindi yun backfire. Okay. Kaya siguro tinawag na backfire kasi pumuputok sa likod eh. Hindi yun. Okay? Hindi siya backfire. Exhaust popping noises lang siya. Okay? Pero tawagin natin backfire kasi yun ang nakakaugalian ng mga kamote. Okay, so bakit may backfire? Either it's too lean or too rich. Sobrang lean, sobrang rich. Paano mo malalaman yun? Kapag nakita mo yung AFR, paano mo makikita ang AFR? Ayaw mo magpa-dyno? O sige, ganito ang gawin mo. Sakay ka sa motor mo, iangkas mo yung tuner mo, ikabit nyo yung AFR bong, o yan, kabit nyo yung wiring, kabit nyo sa laptop, habang umaarangkada ka, yung tuner mo nakaangkas sa'yo, ina-access yung laptop, tapos may kasunod kayo yung isa pang motor, yung motor, yung nakasakay doon, siya yung taga-tally, taga-graph, o ano na sa 5,000 RPM? 14, o 6,000, 13, 12, bumalik ng 13, sa 7,000, yun, ganun yung gawin nyo. Kung ayaw nyo kasi maraming mga riders ang allergic sa dyno kasi sabihin nila pang racing lang yan, pang mayaman lang yan. Ang convenience ng dyno is you can just put the bike on the dyno and let the sensors do the work. Yung laptop na mag-graph at magpapakita sa inyo. Okay, so nakuha mo na yung AFR. Too lean, too rich, i-adjust nyo lang accordingly. Mawawala na yung backfire o yung exhaust popping noises. Solve. Ngayon, meron din naman mga nagpapalit lang ng exhaust system just for the looks, just for the sound. Wag na kayong magreklamo tungkol sa performance. Okay? Parang awa nyo na pa utang na loob. Magpapalit kayo dahil habol niyo yung tunog, habol niyo yung forma, tapos mamaya-maya, along the way, reklamo kayo ng reklamo, pero ayaw niyo namang ipa-dyno kasi hindi kayo naniniwala sa dyno. Ayaw niyo namang isa lang sa proper ECU tuning kasi naniniwala kayo sa kung ano-anong mga hocus-pocus tuning na kung ano-anong mga ginagawa sa tabi-tabi dyan. Huwag kayong magreklamo kung habol niyo sound at saka forma. Okay na yun, kabit niyo yung gusto niyo ikabit, tapos that's it. Mag-ride na lang kayo, mag-ride. Huwag na lang kayo mandamay ng iba. Kung nakakaramdam kayo ng kakaiba sa power delivery, engine response, then that means you care. You care about the performance. Then, this is the right process. Isalang nyo sa dyno. Get the before, get the after, compare. Doon nyo ngayon malalaman kung magde-decide kayo na ipatono, iparemap or ipatono, pwede nga mag-decide kayo na baka magpalit na lang kayo ng isang performance ECU, standalone racing ECU. Why not? Diba? Kung mapera kayo. Yun ang kwento ng remap.
Okay, so thank you so much dun sa mga nagtatanong tungkol sa, marami kayo nagtatanong tungkol sa pagre-remap ng motor. Now, before I end this video, I would just like to say that unfortunately ha, dito sa bansa natin, kukunti pa lang talaga yung merong talagang proper facilities para gumawa ng legit and proper ECU dyno tuning. At kung ano yung mga meron ngayon, sadly, ito naman is, sa akin lang to ha, ito may saloobin ko lang, it's just too expensive. It is just too expensive. Kung ako ang tatanungin mo, ito sana yung plano ko sa motor ko, isasalang ko sa dyno ng naka-aftermarket, isasalang ko sa dyno to, kukuha ako ng baseline ng naka-factory exhaust, kukuha ako ng baseline na naka-headers, naka-open headers, kukuha ako ng baseline na naka-straight pipe, kukuha ako ng baseline ng naka-modified shell, at kukuha ako ng baseline ng naka-aftermarket exhaust. Then, i-compare ko lahat yon para doon ko ngayon makikita kung saan ko pwedeng laruin yung mga options ko. And then, I would like to see the fuel tables, the ignition tables, and the VE mapping, para makita ko kung saan tinitipid yung air fuel ratio, saan nagre-reach, saan nagli-lean. Yun yung sanang gusto kong gawin, which is mahaba, magastos, mabusisi, matrabaho. To be honest, kung meron lang akong maybe $500,000 pesos to spare, I will buy my own dyno. Lalagay ko dito, ida-dyno ko yung motor ko. Sleepless nights, tsatsagain ko yan, itotono ko, hihimay-himayin ko kada RPM ng motor ko para lang maitono, para lang ma-maximize yung kanyang potential. I don't really care about the power and I don't really care about the speed. One more thing, ito, nagigil ako dito, one more thing. Marami ang nagpapadyno para makita nila yung lintik na top speed na yan. Puro top speed. In MotoGP and in World Superbikes, hindi naman priority yung top speed eh. Ang priority nila is lap times. Sa drag racing, hindi rin priority ang top speed. Ang priority nila is elapsed time o yung ET mo. ET kung tawagin. Diba? Eh dito sa street riding, sa kultura ng street riding, ang inang top speed na yan. Masyadong maraming tumutulo laway sa kaka-top speed na yan eh. Hindi kayo magpapadyno para makita nyo yung top speed ng motor nyo. That is ridiculous. That kalokohan nyo. Yung top speed na makikita nyo sa dyno, hindi yun tutugma sa actual top speed nyo pag nasa daan na kayo. I'm telling you, masasaktan lang yung mga matataas nyong ego and pride. Itatop speed mo sa dyno motor mo, lalabas 300 kilometers per hour. Pero puta, nung tinop speed mo sa highway, nasa 211 lang. Tigil-tigilan mo yung top speed na yan. Okay? Huwag kayong magta-top speed, huwag kayong magda-dyno para lang makita yung top speed. Katangahan yun. Okay? Tatawanan lang kayo ng mga legit na tuner niyan. Hindi yun para sa top speed. Okay? Hindi yun para sa arangkada, hindi yun para sa 0 to 60, 0 to 100. No, it's not that. The dyno is for diagnosing and for tuning your ECU's performance, your air-fuel ratio performance, o kahit nga karburador, pwedeng i-dyno yan eh. Yun nga lang, medyo, pag karburador kasi, medyo mahirap eh, kasi wala kang sensors na pagkukuhanan ng data eh. Wala kang ECU na itotono. Ang sa ibang usapan yung carburetor. Don't get me wrong ha, galing ako ang race car ko is carburetor. So gamay na gamay ko yung carburetor. But I'm not gonna get into that topic right now. Yeah, 15 minutes na. But anyway, so that's it ha. Yun ang kwento ng remap. Kung yun ang sagot ko dun sa tanong, sir, nagpalit ako ng aftermarket exhaust. Ako ba ay kailangan magpa-remap? Ayun, i-rewind mo tong video na to, yung kwento ng sagot ko. Thank you so much for watching.